Nagbabalik ang Rise and Shine Pilipinas. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tinatayang higit 8.8 billion pesos na floating shabu kabilang ang mga narecover sa karagatan ng Zambales. Pagtitiyak ng Pangulo, patuloy na pinaigting ang paglaban ng pamahalaan sa illegal na droga nang hindi gumagamit ng dahas. Si Patrick De Jesus sa report. Personal na nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Drug Enforcement Agency Headquarters sa Quezon City. Pakay niya ang illegal drugs na nahuli sa mga dagat sa Masinloc, Zambales, Bolinao, Pangasinan at sa Santa Pracedes, Santa Ana at Claveria sa Cagayan. Ang mga floating shabu ay nagkakahalaga ng 8.87 billion pesos. Kasama na rin dito ang illegal na droga na nasa kote sa iba't ibang operasyon. So, ito lahat ang which is the largest drug haul in the history of the Philippines so far for this last 6-month period. Lahat-lahat ay in the last 3 years we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine na nahuli natin, which is the largest considering the time that we are putting it under the 3 years lamang. Sinabi ng Pangulo na malaking bagay na naharang ang mga kontrabando bago pa man yan kumalat sa mga komunidad. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsira sa mga droga sa Capas Tarlac sa pamamagitan ng thermal decomposition. Gusto ring matiyak ng Pangulo na lahat ng mga droga ay masira. May mga insidente raw kasi dati na hindi lahat ng illegal drugs ay sinira. Bagay na hindi papayagan muling mangyari ng PIDEA. Kasi ang pilferage ay mangyayari doon sa seizure, doon sa pagkuha and before yung inventory on site. Doon ka pwedeng magkaroon ng pilferage. Kaya sa PIDEA, we always conduct our operations with other law enforcement agencies para magkaroon kami ng transparency and check and balance para mawala yung possibility ng pilferage. Ibinilin ng Pangulo na ituloy ang laban kontra droga nang hindi gumagamit ng dahas. Patuloy daw na ipatutupad ang bloodless drug war ng pamahalaan. It has been described as a bloodless war on drugs, and that is what we are aiming for. But nonetheless, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbis na ganyan ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. Number one, mas pinapatibay natin ang ating prevention. Tapos, mas pinapatibay natin ang ating rehabilitasyon. Pag nasabit na sa droga ang tao, tinutulungan natin na mabitawan niya yung bisyo na yan. Kabilang din sa pinatututukan ng Pangulo ang paghuli sa small-time drug dealer na dahilan ng pagliparan ng droga sa mga komunidad. Ito rin ang nagtulak sa police visibility sa mga lansangan. So, that is what we are continuing to do. We are hitting the drug trade at the highest level and at the lowest level. And we are beginning to see some measure of success. Kaya ipapagpatuloy natin ito. The new concept of the war against drugs is working, so we will continue down that vein. And I think we are beginning to see the good effects of that new policy. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.